Na-reschedule sa huling bahagi ng 2026 ang sanay major rehabilitation ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA na itinakda ngayong Holy Week. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nasuspinde ang rehabilitasyon upang bigyang prioridad ang infrastructure projects na may kaugnayan sa pag-host ng bansa sa ASEAN Summit sa taong 2026. Samantala, mag-uumpisa na sa May 15 ang pag-aayos ng kalsada mula Guadalupe Bridge hanggang Pasay dahil ito'y dadaanan ng mga bisita sa ASEAN meeting. Sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe ngayong Holy Week, nakahanda na ang Department of Energy o DOE para sa ligtas at maayos na paglalakbay. Partikular ang pagtitiyak ng sapat na supply ng kuryente sa mga tahanan at transport hubs. Inatasan na rin ng DOE ang National Grid Corporation of the Philippines at ibang electric cooperatives na bantayan ang kondisyon ng mga sistema at magtalaga ng technical personnel upang agarang marespondihan ang anumang issue na may kaugnayan sa kuryente ngayong Lenten. Nakipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa mga kumpanya ng langis upang masiguro ang sapat na operasyon ng mga estasyon ng gasolina para sa mga motorista. Isang shipment mula sa East Africa ang naharang sa Port of Clark matapos matuklasang may lamang shabu na halos 7 milyon ang halaga. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhon. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Clark ang 994 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.759 million pesos sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Airport Interdiction Unit. Ang nasabing iligal na droga ay natagpuan sa loob ng shipment ng vehicle spare parts na galing East Africa at patungong Cavite City. Base sa enhanced X-ray screening, nakita ang kahina-hinalang laman ng isang metal wheel bearing na may 4 na pakete ng white crystal substance. Ito'y nakumpirma ng laboratory analysis ng PDEA na ito ay methamphetamine hydrochloride, isang ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng RA number 9165. Ang nasabing operasyon ay sinagawa sa pakipagtulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng PNP Aviation Security Group, NBI Pampanga, DOJ at mga opisyal ng Barangay Dao sa Mabalacat City. Matapos ito, naglabas din ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Act of 2002. Pagbibigay din pa ni Custom Commissioner Bienvenido Rubio, ang mahalagang papel ng ahensya sa pagbabantay sa seguridad ng bansa ay para sa kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso ang mas mahigpit na parusa sa mga manggagawang biktima ng labor violations sa bansa. Base sa ulat mula sa grupo, marami ang mga manggagawang nakararanas ng labor violations na ipinunto ng Federation of Free Workers at Danish Trade Union Development Agency. Kabilang sa mga labor violations na nararanasan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa ay illegal dismissal, wage theft at iba pa. Kung kaya't layo ng Trabaho Party List na magkaroon ng reforma sa sektor ng paggawa upang mapalakas ang karapatan at benepisyo ng mga manggagawa at makipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment upang agarang matugunan ang naturang mga violations. Dream come true. Ito ang naging pahayag ng singer-songwriter na si Katy Perry matapos siyang isama sa all-female crew na ipinadala sa space. Tumagal ng tinatayang 11 minuto ang biyahe sa space ng mga piling kababaihan. Ayon sa mga eksperto, makasaysayan ang kaganapang ito dahil 6 na dekada na ang lumipas nang huling magpadala sa space ng puro mga babae lamang. Bagamat may tuturing na mabagal ang pag-usbong ng space tourism industry, bawat ligtas at matagumpay na launch ay isang makabuluhang bagay na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita,
Bulkang Kanlaon, 4 na oras na nagbuga ng abo. Patubig sa ilang kabahayan, kinakapos na. Overseas voting, simula na. UAE nangunguna sa may pinakamaraming Pilipinong nagparehistro. PBBM, nagbabala sa mga dayuhang maglalapastangan sa mga Pilipino. COMELEC, limitado ang pakikialam sa freedom of expression ng mga kandidato sa campaign posters. DOE, tiniyak na sapat ang supply ng kuryente para sa ligtas na biyahe ngayong Holy Week. Singer-songwriter Katy Perry, kasama sa makasaysayang all-female crew na ipinadala sa space. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.